Pinayuhan ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Senadora Leila de Lima na voluntaryo na lang itong magbitiw sa pwesto. Kasunod ito ng pag-amin ni de Lima sa isang programa sa telebisyon na nagkaroon ito ng relasyon sa kanyang driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Ani Panelo, pagpapatunay lamang ang pag-amin ni de Lima sa mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nasangkot siya sa immoral na aktibidad na nagbibigay daan para sa isang kasong kriminal dahil ang kinasama ng senadora ay kasal sa iba. Ayon pa kay Panelo, isang basehan na ito para mapatalsik si de Lima ng Senado, partikular na ng Senate Ethics Committee dahil sa issue ng immoralidad at grave misconduct in office. Pwede rin anya itong pagmula ng disbarment proceedings laban sa senadora. Kaya payo ni Panelo kay de Lima, mag-resign na lang para mailigtas ito sa ibayo pang kahihiyan ang Senado bilang isang institusyon. Iginit din ni Panelo na ang pag-amin na ito ni de Lima sa kaugnayan niya kay Dayan ay nagpapalakas sa kasong kinaharap nito kaugnay ng pagkakasangkot niya sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Malinaw din anya na nagsinungaling si de Lima sa mga nauna na nitong tangkang pagtatakip sa sarili at pagsasabing inosente siya at biktima lang ng public persecution. Nanindigan si Senadora Leila de Lima na malinis ang kanyang reputasyon at record bilang isang public official. Matapos sabihin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na gagamitin niya sa mga kaso laban kay de Lima ang pag-amin ng senadora sa kanyang relasyon kay Ronnie Dayan. Marita Muahe sa detalye. Lumabas sa isang TV program kagabi ang pag-amin ni Senator Leila de Lima na nagkaroon nga sila ng relasyon ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Samantala sa kabila nito, sinabi naman na ni de Lima na simula pa noong nagsilbi siya sa public office hanggang sa ngayon na senadora na siya, malinis ang kanyang reputasyon. My record as a public official, first as CHR chair, and next as Secretary of Justice, speaks for itself. And my record and my reputation has been untarnished until now because of all this unjust and unfair, false allegations, fabricated lies against my alleged involvement in the drug trade. So my reputation has been untarnished until now when it's being unfairly and unjustly besmirched by all of these fabricated lies against about my alleged involvement in the drug trade. Sinabi naman ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ang ginawang pag-amin ni de Lima ay makapagpapalakas sa mga kasong isinampa laban sa senador. Hindi ko nga akalain na inamin ni Senator de Lima eh. But medyo pinadali niya yung trabaho namin. Unang-una, napabulaan na yung sinabi niya kasi yun ang sinasabi ng una naman. Na sinasabi niya na lahat ng mga akusasyon namin sa kanya, including yung relasyon nila, ay mga fabricated, gawa-gawa lamang. Pero now, apparently, hindi lang apparently, talagang inamin na niya na sila ay merong common law relationship. Dagdag ni Aguirre, nagkaroon din ng probability na totoo ang mga ipinahayag ng mga inmate na si Dayan nga ang nangongolekta ng kanilang drug money. May posibilidad din umanong alisan siya ng Korte Suprema ng karapatan sa pagiging abogado o patawan ng disbarment. Samantala ayaw manong magsalita muna ni de Lima tukol sa kanyang pag-amin sa naging relasyon nila ni Dayan. I'm never comfortable responding about private matters, so please excuse me. Thank you. Inamin po ni Senadora Leila de Lima na nagkarelasyon sila ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Yan ay sa eksklusibong panayam ni Maring Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na ipapalabas po ngayong gabi sa GMA News TV. Si Dayan ang isa sa pinangalanan ng mga tumestigo sa pagdinig sa kamera na bagman umano ng senadora sa umunoy kalakalan ng droga sa Bilibid. Sa panayam, inamin din ng senadora na tinulungan niya sa pinansyal na aspeto si Dayan pero hindi raw hanggang sa puntong pinagawan na niya ito ng bahay. Sinagot din niya kung ano ang dahilan sa pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang driver bodyguard.
Tumagal din daw ng ilang taon ang kanilang relasyon dahil nagtiwala siya kay Dayan. Yan ay sa eksklusibong panayam ni Maring Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na ipapalabas po ngayong gabi sa GMA News TV. Si Dayan ang isa sa pinangalanan ng mga tumestigo sa pagdinig sa kamera na bagman umano ng senadora sa umano'y kalakalan ng droga sa Bilibid. Sa panayam, inamin din ng senadora na tinulungan niya sa pinansyal na aspeto si Dayan pero hindi raw hanggang sa puntong pinagawa na niya ito ng bahay. Sinagot din niya kung ano ang dahilan sa pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang driver bodyguard. Tumagal din daw ng ilang taon ang kanilang relasyon dahil nagtiwala siya kay Dayan. The question that arises in the minds of everybody is, why did she fall for a driver bodyguard? Frailties of a woman. How long did the affair last? A few years. We became so close. That's it, because I trusted him. And syempre Yeah. na ano po ang loob ko. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng Saba. Malala mo ba kung anong tawagan nila? Ni Ronnie Dayan kay Secretary de Lima. Hindi ko lang sure sir kung love or babes. Makikipaghiwalay po kayo kay Sir Ronnie kung halimbawa may ebidensya. Talaga? Armado ng search warrant, pinasok ng SWAT at mga tauhan ng Pangasinan Provincial Police ang ilang property umano ni Ronnie Dayan sa Orbistondo, Pangasinan. Isang Armalite, isang AK-47, dalawang 45 at isang 9mm ang baril daw na hawak ni Dayan na expired na mga papeles. Ang laman ng search warrant mula sa San Carlos RTC Branch 56. Ang PNP po, talagang pinapatupad po natin ang batas, lalong-lalo na ito pong meron pong search warrant na inisyu po ng isang korte po dito po sa Pangasinan. Si Dayan ang dating driver bodyguard ni Senadora Laila de Lima noong Justice Secretary pa ito. Sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa Bilibid drug trade, ilang beses lumutang ang pangalan ni Dayan na bagman daw at nakarelasyon umano ni de Lima. Unang tinarget ang tinaguriang White House ni Dayan. Makikita sa loob ng bahay ang flat screen TV, sound system, king size bed, aircon at naglalaki ang cabinet. Sa likuran ng bahay, may mga bahay ng panabong na manok at ilang baka. Pinasok rin ang sabang bahay, hinalugog ang lahat ng sulok. Dito, may karikature ni Dayan at naka-plastic na campaign t-shirt ni Senator Laila de Lima na nakasilid sa isa sa mga kabinet. Kaya mga ganyan, media talaga. Naging mailap si Norlin Dayan, asawa ni Ronnie Dayan, nang una naming subukang kausapin. Pero nang lumaon, ay pumayag na rin siyang magsalita sa harap ng kamera sa kondisyong hindi ipapakita ang kanyang mukha para na rin daw sa kanyang seguridad. Aminadong asawa ni Dayan, labis nang naapektuhan ang kanyang pamilya sa ginagawang paghahanap rito matapos itong iugnay ng ilang testigo at inmates sa iligal na droga sa loob ng NBP. Mamaya, malalaman namin matay na pala siya. Kung may illegal siya na droga, sana yung anak ko hindi na magdidiit sa labas. Hinahanap na raw ng kanilang anak ang kanilang ama na nitong July pa huling nakausap. Inamin din ni Norlin na apektado na sila ng napapabalitang relasyon umano ni Dayan at ni de Lima. Nasasaktan siyempre, sir. Ano sabi ni Sir Ronnie nung sinabi niya yun? Sabi niya, maniwala ka dyan. Sa mga ano na yan. Pag ako talaga may proof, talagang gagawa ako ng ano. Makikipaghiwalay po kayo kay Sir Ronnie kung halimbawa may ebidensya. Talaga. Para matuldukan ang akusasyon sa kanya, mensahe ni Ginang Dayan sa kanyang kabiyak. Lumutang niya sa akin. Ipagtanggol niya yung sarili niya kung ano talaga yung patotohanan. Baka mamaya merong mga ibang grupos na pwedeng sumausaw sa mga ganitong sitwasyon na kung saan yung panganib ng buhay, ng kanyang buhay ay siyempre sinasaalang-alang natin. Kung wala naman talaga siyang kasalanan, lumabas siya. Nang sa ganun, malaman natin ang katotohanan at malinis niya yung kanyang pangalan. Unang sumalang sa mga testigo ang dating security aide ni de Lima na si Jonel Sanchez. Itinanggi niya ang alegasyong bagman siya ni de Lima. Pero ang alam lang daw niya, may relasyon si de Lima at ang driver nitong si Ronnie Dayan. Kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng Saba.
Maalala mo ba kung anong tawagan nila? Ni Ronnie Dayan kay Secretary de Lima. Hindi ko lang sure sir kung love or babes. Hindi man pinayagan ang pagpapalabas ng umano'y sex video ni De Lima, binanggit ito sa testimonya ni Sanchez. Noong taong 2012 habang kami ay nasa Malacanang compound, ako po ay nagulat sa aking nakita. Habang kami po ay nakapark, ako ay tinawag ni Bantam, driver ni SOJ de Lima. Habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan na naiwan sa loob ng sasakyan, nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang video ni SOJ de Lima at Ronnie na may 2 sex video. Nailang po ako sa aking nakita at hindi ko na tinapos panoorin. Nang pumasok daw bilang security si Warren Cristobal na taga-MMDA, nagselos daw si Dayan. Kalaunan, tinanggal na raw ni De Lima si Dayan at si Cristobal na ang tumayong bodyguard. Nang minsang nagipit daw si Sanchez at tumingin ang tulong kay De Lima, di raw siya napagbigyan. Kaya lumapit si Sanchez sa dating governor ng Mindoro. Hindi raw ito nagustuhan ni De Lima, kaya siya tinanggal ito at nagbalik siya sa Presidential Security Group sa palasyo. Humanap din kanina ang bilibid inmate na dating pulis na si Engelberto Durano. Naging malapit daw siya kay Dayan. Nang hiram daw noon sa kanya ng pera si Dayan. Naikwento raw minsan ni Durano kay Dayan ang pagbebenta ng shabu ng kaibigang si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Patungkol naman kay Ronnie Dayan at Jaguar, bandang January 2014, sinabihan ko si Jaguar tungkol sa protection money at naging lubos na interesado si Jaguar sa nasabing alok ni Ronnie. Ibinigay ko kay Ronnie ang contact number ni Jaguar at doon na nagsimula ang kanilang ugnayan. Ayon pa kay Durano, aabot daw sa mahigit 27 million pesos ang transaksyon ni Dayan at Jaguar na dumaan anya sa 3 bank account number sa BDO Bank. Noong November 2014, inutusan daw siya ni Jaguar na magbigay ng 1.5 million pesos cash kay De Lima na nasa kubol daw noon ng komando sa Bilibid. 500,000 pesos daw ang pinaluwal ni Durano. Ang 1 million naman mula sa isang inmate na si Noel Martinez na nagpapa 5-6 sa loob. Pagpasok ko sa opisina ng BTV3, ay nakita ko na naroon din si GB Sebastian at Hans Tan. Inabot ko na kay Secretary de Lima ang kahon na may lamang 1.5 million. At sinabi ko, ma'am, ito na po. Kinuha ito ni Secretary at inabot sa lalaking sumalubong sa akin. Matapos iyon ay umalis ako agad at bumalik sa aking kubol. Habang papalayo ako, nakalingon ako sa kanya, ni Secretary de Lima, at nakita ko na lumalakad siya na parang model. Papunta sa gitna ng puste na bakal sa BTV3, sabay hawak sa puste at sa kanyang scarf at nagsasalita na, okay ba GB? Matapos basahin ang kanyang testimonya, naiyak si Durano dahil daw sa bugso ng damdamin nang sabihin ng mga nangyayari sa Bilibid. Ang alam naman daw ni Joel Capones, ang kapwa inmate na si JB Sebastian, ang lumilikom ng drug money raw para sa kampanya ni De Lima. Si Sebastian daw ang mismo nagsabi nito sa kanya at ipinibida pang malakas siya kay De Lima. Ayon naman kay Nonilo Arile, na inmate din sa Bilibid, naging asset daw si Arile sa Oplan Cronus. Sabi ni Arile, nawala ang 65 million pesos in cash ng isang inmate na si Sam Lee Chua. Kasama ito sa halos 300 million pesos na nawala umano matapos ang December 2014 raid sa Bilibid na pinangunahan ni De Lima.